masarap na kutkutin at pasok sa panlasang Pinoy, Torones di Mani ang magandang ininegosyo. Eto yung klaseng negosyo na siguradong kikita at kikita ka talaga dito. May in-upload na akong video nito last year at inulit ko lang siya. Marami kasi nagtatanong kung lulutuin ba yung mani or hindi. Syempre lulutuin talaga siya. Pwede siyang lutuin na may mantika at pwede din siyang lutuin na walang mantika. Kung baga isasangag lang siya ay goods na. At eto pa, isa sa mga katanungan nila kung babalatan ba o hindi. Ay nako, hindi talaga siya babalatan dahil aabutin tayo ng siyam-siyam dito pag babalatan pa natin. So pagkatapos pang maluto yung ating mani ay papalamigin lang po natin siya bago natin siyang dikdikin. So wag po natin siyang dikdikin ng pinong-pino. Yung tamang-tama lang po yung pagka-crack niya. So eto na, tapos nang nadikdik ang ating mani at eto nga pala ay 1 kilo. Sa 1 kilong mani ay maglalagay lang po ako ng 2 kilong brown sugar. So eto po yung aking measurement ng aking peanut roll. 1:2. So eto yung part na marami talagang nagre-react sa aking video last year na marami daw sugar na nilagay ko. Sobrang tamis na daw nito. So eto yung tamang measurement para sa akin. So para sa akin lang to ha. So nasa sa inyo naman po yun kung babawasan nyo yung asukal na nilagay ko. So, kung ayaw nyo ang sobrang matamis, ay pwede nyo naman po yung bawasan. Kayo naman po ang masusunod at kayo naman po ang gagawa. So, dito po natin i-roll ang ating peanuts na may asukal. Sa isang lumpia wrapper, ay hahatiin lang po natin siya sa 2. Balik kalahati lang po ang gagamitin natin sa ating turones. Mas maganda kasi na hindi makapal yung pagkakabalot ng ating turones para naman sa ganon, pag maluto ay in and out talaga. Isa yan sa mga rason kung bakit madaling kukunat ang ating peanut roll dahil sa kapal ng ating wrapper. Kalahati lang talaga sa wrapper na gagamitin natin sa ating peanut roll. Para naman sa ganon, pag pinirito po talaga natin siya, ay maluluto talaga natin yung pinakaloob talaga ng ating peanut roll. Maglalas po talaga yung ating peanut roll pag ito ay lutong-luto talaga yung pinakaloob-looban talaga niya. So maglalas po talaga yung crunchy niya. At eto pa, may nag-comment. Hindi lang po 1, 2, marami pa talaga. So, eto na, sasagutin ko. Maraming nagre-react at nag-comment na bakit daw maalat. May nilagay ba daw akong asin na wala naman po silang nakita sa video. Pati nga ako dyan ay nagulat talaga sa mga comments ninyo. Kasi nagtataka po ako kung bakit hindi nyo alam kung anong lasa ng lumpia wrapper. Kasi sa amin talaga, yung lumpia wrapper ay maalat talaga. Hindi ko po alam kung sa inyo ay matabang ba ito. Basta sa amin po ay maalat. Kaya kung matabang po ang lumpia wrapper ninyo at hindi po masyadong maalat, ay pwede nyo naman pong bawasan yung asukal at ititwest nyo na lang po sa mani. Kumbaga, dagdagan nyo po yung mani tapos bawasan nyo po ang asukal. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng pang-extra income, pwede nyo po itong gayahin ang aking peanut roll recipe na ito dahil siguradong kikita at kikita ka talaga dito. Konti lang talaga ang magiging ingredients mo nito. Basta meron ka ng mani, asukal at saka lumpia wrapper, ay nako, peanut roll na talaga yan. Tapos ipiprito mo na sa mantika, ay nako, mayroon ka na talagang negosyo na bonggang-bongga. Mura lang talaga ang magiging puhunan mo nito dahil pwede kang gumawa ng paunti-unti bago ka gumawa ng pangmaramihan na katulad nito. Sipag at tiyaga lang sa negosyong ito ay siguradong magtatagal ka talaga dito. Well, speaking sa magtatagal, eto yung pinakamaraming comments na nabasa ko sa unang video na in-upload ko. Eto yung kadalasang tinatanong lalo na sa mga negosyante kung ilang days ba magtatagal ang peanut roll. Well, sasagutin po natin yan. Magtatagal po ang peanut roll 3 to 4 weeks po siya bago po siya masira. Hindi naman po siya kumukunat, bali titigas lang po siya na parang bato. Kumbaga, hindi na po crispy sa pagdating ng 4 weeks. Kaya pag ganon, ay i-phase out nyo na ang peanut roll natin. Para naman sa ganon ay hindi po masisira ang ipin ng ating mga customers. So, alagaan po natin yung ating mga customers. Dito na naman po tayo sa pagluto. Gagamit lang naman po tayo ng maraming mantika. Mas marami, mas maganda. Maganda kasi nakalutang siya para naman sa ganon ay hindi po tayo mahirapan sa paghalukay. Naglagay nga pala ako ng 2 kutsarang asukal. Pang-coat lang naman po yan. Maganda po kasi may sugar coated po yung ating peanut roll para presentable at mas kaakit-akit po tingnan yung ating panindang peanut roll. Wow, kaakit-akit. Talaga lang ha, di nga.
Pagkatapos na pong maluto ang ating peanut roll, ay syempre papalamigin po natin yan bago natin ibalot sa plastic. Ang gamit ko nga palang plastic na pangbalot ay 4x6, tapos excellent po ang brand na ginagamit ko. Pag bumili po kayo ng plastic na pangbalot, piliin nyo po yung number 2. Maganda po kasi yung makapal para maganda po yung packaging niya. Ito yung nabili ko ay manipis lang, number 1 po ito kasi wala pong available sa number 2. Kaya gumamit po akong number 1. Sa isang balot ay may laman pong 10 piraso, and then ang benta ko po nito ay 20 pesos per pack. Mura lang naman po ang magiging puhunan nito dahil sa isang kilong mani ay 95 pesos. And then sa asukal naman po, 2 kilo po yung magagamit natin. Sa bawat kilo ay 60 plus pesos. And then sa lumpia wrapper naman po, medyo pricey po siya. Medyo mahal po yung pagkakabili ko sa ngayon. Dati kasi nakakabili pa ako ng 20 pesos. Tas yung laman nasa 40 to 50 peraso. Pero ngayon nakakabili po ako ng 20 pesos. Tas yung laman ay nasa 23, 24 hanggang 25. Kaya sa isang balot ng lumpia wrapper, hindi po natin maiiwasan kung may napupunit. Kaya hindi ko po binabalansi yung exist niya. So inisip ko na lang na 20 peraso po yung laman sa bawat balot. Marami po ako mga viewers dyan na sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagko-comment na mahal daw yung lumpia wrapper nila. Mahal naman po talaga yung lumpia wrapper. Parang ako lang naman po yung nakakabili ng mura. Pero ngayon hindi na po ako nakakabili ng mura. Mahal na po yung pagkakabili ko. Piso na rin po dito sa amin. Kahit piso pa po yung lumpia wrapper, kikita pa naman tayo dyan. Dahil hindi po tayo mag-worry dahil hahatiin naman natin yung lumpia wrapper. So nagko-costing po tayo sa lumpia wrapper ng 50 cents. So ang benta po natin ito 2 pesos per each. Pero binalot-balot ko po siya. So sold by pack po ang aking peanut roll. So ang laman po nito sa bawat balot ay 10 piraso. So ang benta ko po nito ay 20 pesos. So ito nga pala yung way sa pagbebenta ko ng aking peanut roll. So meron po ako mga suking tindahan na bumibili at nag-wholesale ng aking peanut roll. So ito po yung kasunduan namin. Bali binibigyan ko siya ng 20 pesos per pack. Pag bumili po siya ng 5, ay meron po siyang bonus na isang pack. Pero nasa sa kanya naman po kung ibebenta niya ng 25 pesos per pack para kikita po siya ng 5 pesos kada balot plus bonus. Ang bigay ko kasi sa kanya ay 5 plus 1. Bali yung babayaran lang niya yung 5. So 5 times 20 ay 100 pesos. So 100 pesos po yung mababayaran po sa anin kasi bonus na po yung isa. At dahil malain-check yung suki kong tindahan ay hindi na po siya tumutubo sa 20. Doon na po siya kumikita sa bonus. Meron po kasi mga tindahan na kahit piso-piso lang po yung tubo ay masaya na po sila. Ang importante ay mayroon po silang kita araw-araw. Ito nga pala yung suki kong tindahan. Ito yung binabagsakan ko ng maraming peanut roll kasi mabenta po talaga sa kanila yung peanut roll. Kaya ito binabagsakan ko ng marami. Bali ang order po niya ay 800 pesos. So binigyan ko po siya ng 48 packs. So eto na, nagbayad ng 800 pesos ang aking suking tindahan. So cash on delivery po ang aking peanut roll. Salamat naman po kung umabot ka sa part na ito. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit the notification bell para lagi pa kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganoon ay masagot ko po yung mga tanungan niyo sa susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!